May bet ka na bang kandidato para sa 2028 presidential elections? Qualified kaya siya para tumakbo? Alam mo kasi, hindi basta-bastang makakatakbo sa pagkapangulo ang kung sino-sino lang. Lalo na trip-trip lang. Mahigpit kasi ang requirements sa pagtakbo ayon sa Constitution. Which is dapat lang dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang isa sa may pinakamahalaga at mabigat na katungkulan sa bansa. Sa videong ito, tatalakayin natin kung sino ang pwedeng maging Pangulo at ano-ano ba ang kanyang mga tungkulin. Pag-uusapan din natin kung ano ang mangyayari kung bigla siyang mawala sa pwesto. Stay tuned! Ayon sa Article 7 ng 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ang pinuno ng executive branch ng gobyerno. Kung natatandaan ninyo, tinalakay natin sa previous nating video ang tungkol sa 3 branches of the Philippine government. Sa 3 sangay, ang executive branch ang nagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, ang Pangulo ang namamahala sa pang-araw-araw na operations ng bansa mula sa foreign relations, disaster response, hanggang sa pag-review at pagpirma ng mga batas na ipinasa ng Kongreso. Baka na itatanong ninyo, bakit hindi basta-bastang makakatakbo ang isang tao? Kasi may 5 qualifications na dapat mong matugunan bago ka ideklara ng Commission on Elections na viable tumakbo. Una, dapat ay natural-born citizen ng Pilipinas ang tatakbo. Paano masasabing natural-born citizen ng isang tao? Ayon sa 1987 Constitution, a natural-born citizen is a person who at the time of his or her birth has at least one Filipino parent. Kailangan din na ang taong ito ay born to a Filipino mother before January 17, 1973 who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority, which is 21 years old. Itinuturing din na natural-born citizen ang mga foundling o ang mga batang napulot sa Pilipinas na walang malamang magulang, gaya na lamang ng sa kasong Polya Manzares versus Comelec. Noong October 2015, nag-file ng Certificate of Candidacy si dating Senator Grace Poe sa pagkapangulo. May mga nag-file naman ng petisyon na i-disqualify siya dahil hindi umano siya isang natural-born citizen at hindi niya na-satisfy ang residency requirements. Naglabas ng hatol ang Comelec na hindi maaaring tumakbo si Polya Manzares. Inapila naman ito ng dating senador sa Korte Suprema at sa 926 ruling, ni-reverse ng Supreme Court ang naunang desisyon ng Comelec at idineklara si Poe na qualified para tumakbo sa May 2016 elections. Pangalawa, dapat ay registered voter ang gustong tumakbo. Marunong din dapat siyang bumasa at sumulat. Pang-apat, dapat ay hindi bababa sa 40 years old sa araw ng halalan ang gustong tumakbo. Kaya kahit gaano ka pa kagaling mamuno ngayon sa inyong school council, kailangan hintayin mo pa na tumuntong ka sa 40 bago magpresidente ng Pilipinas. At ang panghuli, dapat ay residente ng Pilipinas nang hindi bababa sa 10 taon bago ang halalan. Bakit kaya ganito kahigpit ang requirements na nakapaloob sa Constitution? Sinisiguro kasi na ang mga mamumuno sa bansa ay may sapat ng experience, kakayahan at deep connection sa Pilipinas. Sa isang salita, hindi basta-basta. Sa Pilipinas, nagtatagal ng 6 na taon ang termino ng isang pangulo. Pero hindi katulad sa US kung saan pwedeng tumakbo uli ang isang presidente after 1 term, dito sa Pilipinas isang termino lang tapos bawal lang tumakbo uli. Bunga ito ng karanasan natin ng martial law period. Kaya naman siniguro ng mga bumalangkas ng 1987 Constitution na wala ng iisang tao na mananatili sa kapangyarihan ng sobrang tagal. Pero paano naging pangulo si GMA ng 2 beses? Dito may common misconception tayong lilinawin. Marami ang nagtatanong, paano naging pangulo si Gloria Macapagal Arroyo ng 2 beses bawal naman ang re-election? Kasi noong 2001, naging pangulo si GMA sa pamamagitan ng succession, hindi eleksyon, matapos umalis sa pwesto si dating Pangulong Joseph Estrada. Natapos lang niya yung natitirang termino ni Estrada na aabot ng 3.5 taon. Ayon sa Constitution, may exception. Kung ang isang successor president na tulad ni Arroyo ay hindi nakapaglingkod ng lampas sa 4 na taon bilang kahalili, kwalipikado pa rin siyang tumakbo sa susunod na regular election. Kaya noong 2004, tumakbo si GMA at nanalo. Successor siya nung una, tapos minsan lang siyang inihalal. So intact pa rin ang no re-election rule. Meron lang talagang exception para sa mga successor na hindi pa umabot ng 4 na taon. Bago tayo dumako sa president-related trivia, mabilis lang nating babanggitin ang 4 na major powers ng Pangulo.
ang executive power, commander-in-chief power, pardoning power at veto power. Hindi ko muna palalalimin ngayon yung pag-discuss dito kasi gagawa tayo ng hiwalay na video na nakatutok lang sa topic na iyan. So kung gusto ninyong ma-notify kung na-upload na ang bagong video, i-hit na ang bell. Narito ang ilang trivia tungkol sa mga naging Pangulo ng Pilipinas. Number 1, si Corazon Aquino ang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Nanungkulan siya noong 1986 matapos ang People Power Revolution na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. na ama ng kasalukuyang presidente natin na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Number 2, si Ferdinand Marcos Sr. ang may pinakamahabang panahon na nanungkulan bilang Pangulo sa kasaysayan natin. Inabot ng mahigit 20 taon siyang umupo mula 1965 hanggang 1986. Posible ito dahil iba ang set ng constitutional rules noon at dahil na rin sa pagdeklara niya ng martial law na nagpahaba lalo ng kanyang termino. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mahigpit na ngayon ang one-term walang re-election rule sa 1987 Constitution na nagsisilbing parang built-in safeguard natin laban sa ganitong sitwasyon. Number 3, hindi lang si GMA ang nag-take over as president through succession. Noong 1948, pumanaw si dating Pangulong Manuel Rojas habang nasa pwesto kaya ang kanyang vice-presidente na si Elpidio Quirino ang humalili. Mamaya tatalakayin naman natin ang tinatawag na line of succession. Number 4, si Joseph Ejercito Estrada ang unang Pangulo na naging paksa ng impeachment trial sa ilalim ng 1987 Constitution. Hindi natapos ang trial dahil sa EDSA People Power 2 noong 2001 at ang kasunod na pagbitiw ni Estrada kaya si Arroyo naman ang pumalit sa kanya. Brain teaser muna tayo ha. Kung biglang hindi na makapagtrabaho ang Pangulo, halimbawa dahil sa malubhang sakit o dahil nagbitiw siya sa pwesto, sino sa tingin nyo ang susunod na mamumuno? Letter A, ang Senate President, or B, ang Vice President? I-discuss natin yan later kaya stay tuned. Ayon sa line of succession, kung hindi na makapagtrabaho ang Pangulo dahil sa pagbibitiw, kamatayan, permanent disability, o kung na-impeach at na-convict siya, ang papalit ay ang Vice-Presidente. Kung parehong hindi na kaya ng Pangulo at Vice-Presidente, susunod na uupo ang Senate President tapos ang Speaker of the House of Representatives. Tandaan na if both the President and Vice President positions are vacant, magsisilbi lamang na acting president ang Senate President o House Speaker hanggang sa makaluklok na ng bagong Pangulo o pangalawang Pangulo. Responsibilidad ng Kongreso na magsagawa ng isang special election within a specified time frame para makapag-elect ng bagong President and Vice President. Dahil dyan, alam nyo na ang sagot sa brain teaser natin. Kung biglang hindi na makapagtrabaho ang Pangulo, sino sa tingin nyo ang susunod na mamumuno? Ang sagot ay ang Vice-Presidente. Ayon sa line of succession, ang Vice-Presidente ang susunod na manunungkulan if ever the President fails to discharge the powers and duties of his office. Narito ang isa pang importante at napapanahong topic. Paano matatanggal sa pwesto ang isang Pangulo kung nagkasala siya habang nasa trabaho? Dito papasok ang impeachment. May 4 na grounds for impeachment: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, o iba pang high crimes. Ang House of Representatives ang nag-i-initiate ng kaso at ang Senate naman ang tumatayong impeachment court na nagde-decide kung guilty o hindi ang akusado. Kung ang presidente ang nililitis, ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside sa impeachment proceedings. Kung ibang opisyal naman ang akusado tulad ng Vice President, ang Senate President ang magpe-preside. Kailangan ng at least 2/3 o 16 out of 24 na boto ng lahat ng mga senador upang makonvict at mapatalsik ang opisyal. Okay, quick recap na tayo. Ang Pangulo ang pinuno ng executive branch. May 5 qualifications needed sa mga nais maging Pangulo. Dapat natural-born citizen, registered voter, marunong bumasa at sumulat, hindi bababa sa 40 taong gulang at 10 taong residente sa Pilipinas. 6 na taon ang termino ng isang Pangulo at isang beses lang siya pwedeng mahalal. Maliban na lang kung successor siya at hindi pa umaabot ng 4 na taon sa pwesto tulad na nangyari kay GMA. 3, kung hindi na makakapagtrabaho ang Pangulo,
Ang line of succession ay Vice Presidente, Senate President, tapos Speaker of the House. At ang ikahuli, pwedeng tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa pamamagitan ng impeachment. At yan ang ilan sa mga information tungkol sa Pangulo ng Pilipinas. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang mga powers ng Pangulo. Nagustuhan nyo ba ang mga discussions natin? Kung natulungan kayo nitong video na ito, i-like nyo at i-comment na kung ano pa ang mga gusto ninyong talakayin natin sa susunod. See you sa next video. Bye!